Good day everyone. Today I'm going to discuss your Module 3 in STM006 with the lesson titled Kinetic Molecular Model of Matter. So we have our lesson learning targets or learning objectives. One is to use kinetic molecular model to explain the properties of solid and liquids, describe the properties of liquid and explain the effect of intermolecular forces on these properties. And 3, compare and contrast crystalline and amorphous solid. So what is a kinetic molecular theory or a model? The word kinetic. So we're already familiar with this word. Sinapag-aralan na natin to sa ating Physics 1. When we say kinetic, we're dealing about motion or paggalaw. So ibig sabihin, based sa title niya, gumagalaw daw yung ating mga molecules. So, dito po, iisipin natin that the molecules are constantly moving. So, lagi pong gumagalaw do yung ating mga molecules. Tatandaan din natin na itong kinetic molecular theory, siya po ang nagbigay ng idea sa atin kung bakit meron tayong mga solid, liquid, or gas, or meron tayong state of matter. Kasi po ang kinetic molecular theory, based naman dyan sa ating definition, di ko nababasahin, nakalagay dyan na siya po ang nabigay ng description using the microscopic properties of atom. Siya din po ang nagsabi dyan kung bakit tayo nagkaroon ng idea kung bakit meron tayong states of matter. Meron tayong solid, liquid, or gas. Tatandaan din natin na malaki po ang contribution or effect ng pressure, volume, and temperature sa ating mga molecules. Yan. According yan sa kinetic molecular theory, yun yung mga bagay na pwedeng maka-affect dun sa ating mga molecules. So, dito po, sa kinetic molecular theory, siya din po yung nagsabi bakit nagkakaroon tayo ng phase changes na tinatawag. Bakit nagbabago nga ba yung mga states of matter? Ayan, lahat po yan, it falls under the kinetic molecular theory. But, take note po, this is just a theory. When we say theory, it is not proven by science. That's why it's still theory. Ayan, paniniwala lang nila. Tandaan natin, based sa paniniwala ng kinetic molecular theory, yung mga molecules daw natin, they are constantly moving or lagi po silang gumagalaw. So, the kinetic molecular theory states of matter, or theory of matter states that, ayan, sabi ko din kanina, sinabi ko na yan, they are constantly moving. Ayan, lahat daw ng particles natin, they have energy depending on their temperature. The greater the temperature, of course, the greater the energy. Ayan, tamad ako magbasa, so kayo na po ang magbasa. Nagkakaroon din tayo din ng phase change. Nasabi ko na din yun kanina. There are space between particles of matter, between molecules, and alam naman natin yan, depende yan sa states of matter natin. When we are dealing about solid, alam naman natin na ang molecules ng mga yan ay compact. Ibig sabihin ng compact, dikit-dikit po sila. That's why they have definite shape and size and volume. Pag slightly po yung space between the molecules, the state of matter is liquid. Ibig sabihin, meron na pong konting space between them. That's why meron na po silang area to move. That's why nagkakaroon na po ng slightly, ayan, nag-free flow na po yung mga molecules natin. And then gas natin, masyado na pong malaking space between the molecules. That's why they can move freely. Ayan. And there are attractive forces between atoms. This becomes stronger as the particles move close together. Ayan. Na-discuss natin din ang ating intermolecular forces. Alam din naman natin, pag sinabi natin intermolecular forces, the more na mas magkakadikit yung mga molecules natin, the more na mas mataas yung attraction nila. That's why po, if we're dealing about solid, they are, kahit anong pilit nilang layo sa isa't isa ng mga molecules, since masyadong mataas or malaki yung attraction between the molecules, hindi po sila makawala. Pero pag yung molecules natin, sabi ko nung nakaraan, if maaalala nyo, para siyang tug of war. Ulitin ko na nga lang. Good day everyone. Today I'm going to discuss your Module 3 with the lesson title Kinetic Molecular Model of Matter.
So we have our learning objectives or target. One is to use the kinetic molecular model to explain the properties of solids and liquid. Two is to describe the properties of liquid and explain the effect of intermolecular forces on these properties. And the third is compare and contrast the crystalline and amorphous solid. First, ano nga ba yung kinetic molecular model? The word kinetic. Ayan. Pag narinig natin yung word na kinetic, based sa physics natin, ang dapat na unang papasok natin ay movement or motion. So, meaning to say, sa kinetic molecular model or theory, yung ating mga molecules daw po ay they are constantly moving. So, lagi pong gumagalaw yung mga molecules natin. Tatandaan din natin, because of the kinetic molecular theory, nagkaroon tayo ng idea kung paano nga ba yung mga movement or paggalaw ng mga molecules natin under microscope. Si kinetic molecular theory din ang nagbigay ng idea kung bakit meron tayong mga states of matter. And kung bakit nga ba nagpapalit ng anyo yung mga states of matter natin or they undergo phase change. Si kinetic molecular theory din daw po ang nagbigay ng idea niyan. Ang ating mga molecules, nagkakaroon sila ng pagbabago or they they change in properties because of the pressure, volume, and temperature. So, isipin natin, ang kinetic molecular theory, para siyang tug of war. Sabi ko kanina, siya din po nagbigay ng explanation bakit meron tayong mga different phases, solid, liquid, or gas. Kasi according sa kinetic molecular theory, para daw po yung tug of war. Pag meron po tayong dalawang grupo, and then they have the same number, and then, for example, meron silang rope kasi tug of war yun. Pag balance daw po yung mga molecules natin, kahit anong hila nila, yung lubid natin sa gitna, hindi daw yun aalis dun sa gitna. Parehas pa rin po yun. So, para daw po yung solid. Since hindi sila makawala sa taas ng attraction between the molecules, hindi sila makawala, so, magiging intact sila. That's why, dun po lalabas ang state of matter na solid. Pero once po na nagkaroon ng imbalance between the molecules, kunyari yung isa sa kabilang side ay lumipat dun sa kabila. So, magiging imbalance na siya. So, dahil imbalance na yon, pag nagkaroon ng tug of war, hihilain nila. So, magkakaroon ng malaking advantage yung isang grupo na nagkaroon ng dagdag na player. So, ang mangyayari, magkakaroon ng slightly movement or slightly space between the molecules. Doon po lalabas ang tinatawag nating liquid. Pag sinabi naman natin gas, pag mas majority yung lumipat sa kabilang area, for example, mas mataas na yung density ng kabilang area natin. So, mas mataas yung energy nila. So, pag inila nila yung rope pagdating sa tug of war, mas lalaki yung space between dun sa kabila. Yun naman po yung state of matter natin na gas. That's why po pag-iisipin natin or babalikan natin yung chemistry 1 natin, pag solid, they are intact. They have definite shape, definite size. Pag liquid naman, no definite shape. Ayan. Meron na pong slightly na po yung distance between the molecules natin. And the molecules can move freely na because meron na pong space between the molecules. And then, pag gas naman, of course, wala nang definite shape, wala nang definite size, and volume, wala na pong lahat yan. Bakit po? Yung mga molecules natin, malalayo na po sila sa isa't isa. So, tatandaan natin ang kinetic molecular theory based sa kanya, o the word theory. Pag sinabi nating theory, it is not proven by science. Haka-haka yan lang yung paniniwala nila. At hindi pa rin napapatunayan. Sa kinetic molecular theory, tatandaan natin, naniniwala sila na yung mga molecules daw natin ay they are constantly moving. Hindi po sila tumitigil, nag-stop. Lagi daw po silang gumagalaw. So, yan yung mga sinabi ng kinetic molecular theory. Basahin na lang po natin para po hindi na po masyado maiintindihan naman natin yan. So, tandaan natin, they have different particles have different energy. Depende yan sa temperature nila. That's why nagkakaroon ng phase change because nagbabago yung temperature nila, yung pressure nila, and yung kanilang volume. So,
Kaya po nagkakaroon ng change in state of matter, nagkakaroon ng phase change. Ayan. So, meron din silang, meron silang intermolecular forces, yung mga state of matter natin. That's why intact yung solid natin kasi masyadong mataas yung attraction between them. Pag gas, masyado na pong mababa yung attraction nila or weak na po yung connection between the molecules. That's why malaki na po yung space between them. So, yun lang po yan. So, next, we have the motion in kinetic molecular theory. Meron tayong tatlo. We have the translational motion, rotational motion, and vibrational motion. Pag sinabi nating translational motion, ang movement po natin ay, it's either, one point to another. Ibig sabihin yan, up and down, mga ganun lang. Or left, right, or forward, backward. Para siyang pendulum, yung movement niya. That is translation motion. Pag translation, iisa lang ng galaw niya. Aabante, atras, ganun. Or tataas, bababa, Translational yon. Pag sinabi natin rotational, the word translational, since aakyat, bababa. Pag mag-forward ka, backward ka, for example, kailangan ba ng space? Of course, kailangan natin ng space. So, tatandaan natin, since sa solid ay compact, yung kanilang mga molecules, walang space to do the translational motion. So, hindi siya applicable sa solid. Ibig sabihin, ang translational motion, makikita lang natin siya or ma-apply lang natin siya sa liquid and gas na state of matter. Same goes with your rotational motion, the word rotational. Iikot yung molecule natin. Since pag-iikot tayo, kailangan natin space para umikot tama. That's why, kailangan din, parang sa molecules yan, kailangan nila ng space para makaikot yung molecules natin. So, ibig sabihin, ang rotational motion, applicable lang yan sa liquid and gas. Next, we have the vibrational motion. Ang vibrational motion, since sabi ko kanina, they are constantly moving yung ating mga molecules. So, ibig sabihin, lahat ng molecules natin ay gumagalaw. O, applicable dyan ang vibration. Ang vibration, pwedeng nagkakaroon lang ng nag-bending. Yan, parang nag-move lang. Para ka lang nagkakaroon ng friction, nagkikiskisan lang na dalawang object natin. That's vibration. Isipin nyo na lang para yung cellphone nyo nga, pag may tumawag, di ba, nag-vibrate yun. So, ganun po yung vibrational motion natin. Pag sinabi natin symmetric stretching, balance yung kanilang distance between the three molecules. Pero pag asymmetric, mas malaki yung space dun sa kabila kaysa dun sa other side. So, that is vibrational motion. Next, yung tinatawag nating phase change. Pag sinabi nating phase change, na-discuss naman na ito sa Chemistry 1, pagbabago ng anyo ng state of matter natin. We can have solid to liquid, liquid to gas, or gas to liquid, gas to solid, mga ganun. That is phase change. So, ito yung itsura ng phase change natin. We have solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid. Tatandaan din natin sa phase change natin, meron lang tayong dalawang temperature kung saan nangyayari yung ating phase change. Una ay sa 0 degrees Celsius at sa pangalawa naman we have the 100 degrees Celsius. Pag sinabi natin 0 degrees Celsius, meron kasi tayong 0 degrees Celsius in liquid form, meron tayong 0 degrees Celsius in solid form. So parang dito yan, sa part na yan, sa may solid. Pag sinabi natin 0 degrees in liquid form, meron tayong ice, water. Malamig na malamig yung tubig natin kasi naka 0 degrees Celsius pero water pa rin. Pag nagstay yung liquid na yon dun sa 0 degrees Celsius na yon, unti-unti po yung titigas or magiging ice. So, it become solid. That's why nagkakaroon ng phase change o pagbabago ng state of matter natin between 0 degrees. Kasi pwede tayong magkaroon ng 0 in liquid form and 0 degrees in solid form. Doon lang po nangyayari yung phase change o pagpapalit ng ating ating state of matter. Same goes with your liquid. Meron tayong 100 degrees boiling point yun, di ba? Meron tayong 100 degrees in liquid form and may 100 degrees meron din tayong 100 degrees Celsius in gas form. Pag sinabi natin 100 degrees in liquid form, ito yung boiling water. Nagbo-boil lang yung water natin. So, 100 degrees yun, ang init-init. Pag ginayaan natin yung liquid na yan,
dun sa 100 degrees Celsius ng matagal, unti-unti po yung magiging water vapor or magiging gas. That's why pag naglalaga tayo ng tubig at nakakalimutan natin siya, tinayaan lang natin siya ng kumulo kumulo, nagkakaroon ng evaporation. That's why nagkakaroon ng change in state of matter. Ayan. O, ganun din sa gas. Makikita natin dyan. Tatandaan natin, the more na palaki ang space between the molecules, pataas din ng pataas yung energy natin. So, ibig sabihin, pag solid to liquid, nagkakaroon ng mas mataas na energy. So, pag nagdagdag ka ng energy dun sa solid natin, pwede siyang maging liquid. And then, same goes with your liquid. Pag nag-add tayo ng energy doon sa liquid natin, it become gas. That's why nung nag-boil, nagkaroon tayo ng gas. So, pag ang gas naman, kaya boiling yan, hinayaan natin lumamig siya. Magko-condensate siya. So, nagbumaba yung energy niya, that's why it decreases. Same goes with your liquid. So, yung liquid natin, naging solid, naging freeze, nag-freeze siya, naging ice, bababa din yung energy niya. So, tandaan natin. Actually, ang palatandaan dito, pag mainit yung ating object or mainit yung ating molecules, the more na mas mataas yung energy natin. So, the higher the temperature, the higher the energy. Ganun lang yun. So, next. Ayan na yan. Pag nag-add tayo ng energy, sabi ko nga, nagpapalit tayo ng state of matter. So, same goes. Pag nababawasan din yung energy natin, napapalitan din yung state of matter natin. Ayan, di ko i-discuss yan. Na-discuss ko na yan. So, we have also the liquids and intermolecular forces of attraction. Pag sinabi natin viscosity, gaano nga ba bilis yung pagdaloy ng water natin? So, the more na nahihirapang mag-flow yung water natin, the more na mataas yung viscosity niya. The more na mabilis lang yung flow niya, ibig sabihin mababa yung viscosity niya. So, parang dito, yung isa nating molecule, dire-diretso lang yung tulo niya, tama? Ibig sabihin, mababa lang yung viscosity niya. Hindi katulad nung isa na ihirapan siyang mag-flow. So, this is higher viscosity. Isipin nyo na lang para kayo nagsasala ng isang, yung isa, putik na may tubig, yung isa naman, tubig na may buhangin. So, kung isasalaan natin sila, mas mabilis salain yung tubig na ang kasama lang ay buhangin. Bakit? Mababa ang viscosity. Mabilis dumalo yung tubig natin. Hindi katulad dun sa tubig na ang kasama niya ay putik. Nahihirapan pong lumusot yung water natin sa mud. That's why mataas ang viscosity niya. Maliwanag po. Next. Surface tension. Ito yung kakayahan ng ating object or ng water natin para ma-overcome niya yung expand of surface area. Parang ganito yan. If napapansin natin o nadadaan natin, di ba? May mga insekto na kayang magstay sa ibabaw ng tubig or maglakad sa ibabaw ng tubig. Kasi po, ang water natin, meron siyang thin layer na parang skin. So, pag yung tension na yon, kaya na ng buhatin yung isang object natin, magstay yung object natin above the water. Pero pag hindi, syempre lulubog. Parang tayo, hindi tayo makakapaglakad sa ibabaw ng water because mas mabigat tayo dun sa surface tension niya. Next. Ayan, yung nakikita natin, this is one of example of a surface tension. Yung mga water molecules natin or water droplets natin, pwede siya magstay sa dulo ng ating, dulo ng mga dahon natin. Ayan, because of the surface tension na yan. Next, we have the capillary action. According dito sa capillary action, ang tawag sa kanya ay defying the gravity. Bakit? Kasi po water po, o tubig lang po ang may kakayahan na mag-move against the direction of the gravity. Alam naman natin na ang gravity natin, ang movement niya or ang direction niya ay downward. So, pag sinabing defying gravity, ang movement ng water natin, they can go upward. So, that's why defying gravity. Example na lang nito parang
yung mga yung mga nagkakaroon ng may palayan sila and then may irrigation. And then kailangan nilang ilipat yung water from dun sa irrigation papunta dun sa field. 'Di ba gagamit sila ng tubo and then lalagyan nila ng pressure yung water ay yung tubo na yun, then ilalagay nila sa tubig. Once na nililis nila yung kamay nila, aakyat na yung tubig. Tapos pwede na lang ilipat doon. So imagine nyo na lang. Ganun po ang capillary action. May kakayahan yung water natin to go up. Ayan, maliwanag po. So, pag nakakit na yung water natin, dire-diretso na po yun. That's why capillary action ang tawag doon. Next, vapor pressure. Yung vapor pressure natin, of course, the word vapor. Ang vapor po, pag nagkakaroon tayo ng boiling water, tatandaan din natin, ang boiling pressure po ay nangyayari lang po yan sa ibabaw ng water natin. Kunyari, ito yung water natin, boiling yan. Yung sa ibabaw niyan, pag may mga water vapor dyan sa ibabaw ng water natin, at nagkaroon sila ng collision between the water vapor, nagkakaroon po ng pressure doon sa part na yon. That's why ang vapor pressure natin, matatagpuan yan sa ibabaw ng water or boiling water natin. Ganun lang po yon. Next, we have the solid and kinetic molecular theory of matter. Meron tayong dalawang category ng solid. We have the amorphous solid and crystalline solid. Pag sinabi natin crystalline solid or amorphous solid, they call them the true solid. Ito yung characteristics nila, they are rigid. Ayan, matigas. Ang amorphous solid naman, we call them the pseudo-solid. That's why may word na kasi ibig sabihin ng it's not. It's not amorphous. Ibig sabihin, hindi siya masyadong matigas na solid or pseudo-solid or false solid. Yan yung tawag natin sa amorphous solid. Ang crystalline solid, they are the amorphous solid or yung mga rigid solid natin, yung matigas. So, yan yung mga yan. We have the galena, quartz, pyrite, yung mga table salt natin, yung sugar natin, lahat ng mga rocks natin, the igneous rock, those are crystalline solid. Pag sinabi naman nating amorphous solid, lahat ng naiisip nyo na pwedeng ma-deform, those are amorphous solid. Ano yung mga yan? Yan yung mga clay, cotton candy, cotton, mga ganon. Those are amorphous solid or amorphous solid. Ano pa? Yung mga rubber, silicone, ayan, meron pala dyan. Meron tayong mga sand, those are amorphous solid. Tingnan mo yung paa mo, pag umapak ka sa sand, lulubog. Ayan, that's why they call them the amorphous solid. Yung mga foam natin, solid sila, nahahawakan natin sila, but they deform. Bakit? Because yung molecules ng mga yan, mali na pala to. Kasi yung molecules ng mga yan, pagdating sa amorphous solid, hindi po orderly yung pack or pagkakaayos ng kanilang mga molecules. Pagdating naman sa crystalline solid, order yung pagkakaayos ng mga molecules nila. That's why, ang labas nila, they are rigid or matigas. Maliwanag po. So, pag amorphous, those are your false solid or pseudo-solid. Pag crystalline naman, those are your solid or true solid na tinatawag natin. O, another example din ng amorphous dyan, we have glass. Yan. Bakit glass? Kasi po kung titignan natin or panonoorin nyo kung meron kayong mga nakikitang video, ang glass po ay they are just the super cool tawag ito, para siyang material na sobrang init niya lang, and then paglalamig na siya, makaka-create ka na ng glass. So, yun lang po yun. And, ano pa? Ayan. So, I guess that would be all for our module 3. Tama ba?